Ating pangunahing ulat ngayong araw, inaresto na ng Korte Suprema si House Speaker Martin Tambaloslos matapos mapatunayang guilty sa kasong may kinalaman umano sa katiwalian. Ayon sa inilabas na warrant of arrest, agad na isinagawa ng mga otoridad ang pagdakip kay Tambaloslos na ngayon ay nasa kustodiya na at haharap na sa mas maladimang imbestigasyon. Samantala, isang matinding dagok sa kampo ni Tamba ang naging testimonya ni Atty. Salvador Panelo na lumantad at nagpatotoo sa umunoy katiwaliang kinasasangkutan ng House Speaker. Ayon kay Panelo, may mga dokumento at ebidensya siyang hawak na magpapatunay sa mga illegal na transaksyon na naganap sa ilalim ng pamumuno ni Tambaloslos sa Kongreso. Maring namang itinanggi ng kampo ng House Speaker ang mga akusasyon at sinabing ito ay bahagi lamang ng isang malawakang paninira laban sa kanya. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at inaasahang magsasagawa ng pagdinig ang Korte Suprema sa mga susunod na araw upang higit pang pag-aralan ng kaso. Samantala, maraming mamamayan ang nag-aabang sa magiging epekto ng pag-aresto kay Tambaloslos sa politika ng bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtututok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Coming from the office of Madam the President. Speaker, inconsistent po the chair na rules that the point of the gentleman, hindi pa po ako tapos. Madam the Honorable Manuel is out of order. Majority. Madam Speaker, question Madam Speaker, I reiterate my motion. There is a motion, the motion to proceed with the third reading on House Bill number 8980. So move, Madam Speaker. Secretary General is directed to read the title of the measure and therefore call the roll for nominal voting. Yan ang pag-eksena ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel habang pinagbobotohan sa Kamara nitong Miyerkules ng gabi ang approval ng 2024 National Budget Bill. At hindi lang yon, muling umeksena si Manuel matapos raw siyang patayan ng mikropono. Kaya si Abang Lingkod Representative Caraps Paduano to the rescue at pinatanggal sa official records ng plenaryo ang mga sinabing na mga kaliwang kongresista. Pinatayin pa po ako ng mic, Madam Speaker. Nakakabastos naman sa mamamayan. Madam Speaker, I move to strike out the unparliamentary statement of Congressman Raul. Sa panayam ng SMNI, ipinaliwanag ni Paduano kung bakit niya sinita si Manuel sa kalagitnaan ng sesyon. Sinabi siya kasi sa dulo, pinatayan pa nga ako ng microphone, binabastos yung taong bayan. And that is not acceptable. That is unparliamentary comments of a congressman as a member of the House of Congress. Saad niya, sinisira ng mga kaliwang kongresista ang institusyon sa mga unethical na pahayag. Bawal kasi sa plenaryo ang personal na atake at mga pahayag na nakasisira sa imahe ng Kamara bilang institusyon. What I cannot tolerate is question of language, unparliamentary words being used during plenary session. Diin pa ng 3-termer congressman na pasok sa paglabag sa Code of Ethics ng Kamara ang ginawa ni Manuel. Sa bugbubukas muli na sesyon sa Nobyembre, muli raw bubuhayin ni Paduano ang motion para ipadelete ang mga sinabi ng mga kaliwang mambabatas. If somebody will file a case, the Ethics Committee, tingnan natin, mas maganda nga i-withdraw na ni Congressman Raul. No? He apologized, he withdraw it. But of course, sabi ko na nga, before the journal, during resumption, before the journal we approve, I will reiterate my motion that it should be strike out. Samantala, ngayong nagpasya ang Kamara na i-divert ang confidential funds ng civilian agencies gaya ng DepEd at OVP, sa ni Paduano na dapat raw mailagay na lang ang pondo sa NTF-ELCAT. Now, kung itong NTF-ELCAT is the solution for the AFP slowly making transition, going to external, focusing on external security, why not give them the budget? Now, let us see after 3 years, we will evaluate, we'll assess if indeed tama ang request. Grabe, di ba? No? Bastos, mga kaibigan, no? Yan ang sinasabi natin, guys, eh. Kaya kailangan talaga matanggal yan sa Kongreso. Sa totoo lang, mga kaibigan, marami na po talagang naaasar dito, eh. Marami na pong napipikon kasi nga hindi siya sumusunod, guys, eh. Gusto niya yung gusto niya ang masusunod. Eh hindi naman pwedeng ganun, eh. Kasi nga sa plenary, guys, kailangan doon magalang ka. Kasi nga, kongreso yan, eh.
Kaya sabihin natin na mga minority kayo, meron kayong rights, no? Or, kasi ang sinasabi dito ni Raul, meron daw siyang rights, no? Kumbaga, naaapakan daw yung rights niya. Kasi nga, syempre, freedom of speech nga, di ba? Salita siya ng salita. Yung mga sinasabi niya, mga kaibigan, out of order na eh. Kaya nga, di ba, mayroon tayong hammer, kaya nga hinahammer yan eh. Pag hinammer ka, ibig sabihin, tumigil ka na, ayaw niyang tumigil eh. Salita pa rin siya ng salita. Kaya mga kaibigan, itong mga karamihan po dito sa Congress, guys, napapansin na talaga siya, mga kaibigan, na kailangan na talaga siyang sipain dyan. Kasi nakakasira lang talaga siya sa imahe, guys eh. Diba? Nagpapakita po sila or nagpapahiwatig po sila, guys, na talagang makaliwa yung mga ugali nila. Diba? I mean, ako okay lang po sa akin, mayroon pong opposition. Kasi po, yan po ang checks and balances. Kailangan po natin ng opposition. Kahit saan ka magpuntang bansa, bawat government may opposition. Hindi po pwedeng wala. Hindi po pwedeng lahat na lang ng tao oo lang ng oo. Kailangan may tutol, may nag-o-oppose. Kaya nga opposition yan eh. Ibig sabihin, mag-o-oppose ka. Hindi naman, ang oppose po, hindi po reklamo yan ha. Ang oppose po, mga kaibigan, yung para bang gusto mong harangin or gusto mong meron ka pang mas magandang idea, kaya ka nag-o-oppose. Iba po yung reklamo ha, magkaiba yan mga kaibigan. Ngayon, ito pong mga, kasi considered sila as opposition guys eh. Di ba, minority? Pero sa akin guys, hindi sila opposition eh. Hindi na maganda yung pagiging opposition nila guys eh. Malayong malayo na mga kaibigan. Iba na po ang timplada nila guys. Paninira na po. Magkaiba kasi ang paninira. Yung sisiraan mo lang yung isang tao lang tinuturo nila eh. Kung hindi si Vice President Sara Duterte, di ba? Wala naman sila ibang tinuturo eh. Hindi nga nila tinuturo ang Pangulo eh. Di ba? Ang Pangulo si President Bongbong Marcos, ang daming di ba? Ang daming mga hindi magandang ginawa katulad sa DA. Hindi siya nagpapakita, hindi siya nagsasalita. Sinisita ba nila? Hindi. Pero bakit ang sinisita lang nila si Vice President Sara Duterte? Kung opposition talaga sila, dapat ayusin nila. Ayusin yung pag-oppose. Dapat magalang. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Pero anong ginagawa po itong tao na to sa Kongreso guys? Anong ginagawa niya? Unethical. Kaya kung ako lang talaga masusunod, dapat talaga mga ganyan, hindi na yan. Kasi sumasahod yan guys eh. Sumasahod yan sa gaban ng bayan. Ang nagpapasahod yan mga tao. Ikaw ba willing ka magpasahod sa ganyang klaseng ugali? Once again sabi ko sa inyo once again okay lang po sa akin ang opposition. Kasi kailangan natin para po meron din sumisita sa government. Hindi naman pwedeng walang sisita sa government eh. Parang tayo, di ba? Sinisita natin si Bongbong Marcos dahil hindi nagsasalita. Sinisita natin yung mga opisyal na mga palpak, mga sablay. Okay lang din yan. Pero kailangan guys, sa pagdating po sa Kongreso, kasi congressman siya mga kaibigan eh. Representante siya eh. Dapat magalang. Oo, mayabang. Sobrang yabang. Oo, si Raul. Tama yan, mayabang talaga, sobra. Pati yung sila Franz, pati yung isa pa. Ang papangalan ng isa, si Bros. Franz saka si Bros. Magsama silang tatlo, kaya tawag sa kanya tatlong itlog eh. Yes, bakit hindi nila inalis ang confi funds ng President? Bakit si Sara lang? Bakit si Sara lang nilalagay sa dyaryo? Tingnan nyo mga dyaryo ngayon, bisitahin nyo yung mga broadsheets, mga mainstream. Puro Sara, puro confi funds. Pati yung luma, yung nakaraan, ibinalik nila guys. Yung mga nakaraang confi funds ng pagiging yung mayorship po ni BP Sara sa Davao. Inulit nila mga kaibigan at pinost pa nila. Siyempre, pag pinost mo, may mga taong mga mahilig, ang bilis maniwala, di ba?
May mga taong yung mga makikitid ang utak. Look, grabe, ang laki naman ng confi funds ni Sara, grabe Tapos yung 11 days, hanggang ngayon hanggang ngayon, hindi pa rin sila tumitigil sa 11 days na yan. Paano nila sensationalize yung 11 days? Siyempre, sasabihin ng tao, grabe gumastos si Sara, 11 days lang, 125 million. Di ba? Kaya mga kaibigan, dapat na talaga alisin ito. Dapat na talaga. Tama yung sinabi ng isang congressman Kailangan na talagang, dahil wala po siya sa hindi po niya sinusunod ang Code of Ethics, kailangan talaga may parusa dito. Di ba? Kung Arnie Tevez, sinuspend nga nila Wala namang kasalanan. Si Bantag, sinuspend din nila. 2 beses. Si Bantag, 2 beses suspended, wala namang ginagawang masama. Si Tevez, sinuspend din, wala naman din sila napatunayan. Pero itong mga itong 3 itlog na tingnan mong ginawa nila sa Kongreso. Wala man lang imik si Tambalos. Hindi man lang nakikialam si Tambalos. Hinahayaan lang nila itong mga 3 itlog na na magsalita. At binibigyan pa nila ng oras, mga kaibigan. Binibigyan pa nila ng oras para magsalita. So, imagine niyo guys, 3 lang sila dyan. Laban sa 296 na mga representante. 3 lang sila, mga kaibigan, pinagsalita. Wala silang ibang bugang bibig kung hindi 11 days na ginagasta ng OVP itong confidential funds. Kaya ako, tama, no? Talagang bulyaso po, mga kaibigan. Bulyaso po sila ni Attorney Panelo sa kanilang kawalang hiya, no? Bulyaso po, mga kaibigan, itong sabuatan. At ang utak dyan, si Tambalos. Tambalos! Hoy, Tambalos, bumaba ka na dyan, magsama na kayo pinsan mo. Ang hirap talaga pag pinsan, no? Insan! Gaganon lang siya. Insan, wag mo pabayaan, Insan, gaganon lang yan, Strategy ni Tambalos, palpak, bulok. Siya naman talaga may pakanan yan. Siya naman talaga. Siya nga ang utak Ito panoorin po natin si Attorney Panelo para magkaalaman po, mga kaibigan. Ito po, grabe po talaga ang kanyang pasabog dito, guys, ni Attorney Panelo. Panoorin po natin, mga kaibigan. Pero bago po natin i-play, guys, nakikisuyo lang po kami, no? Paki-likes lang po ng video, mga kaibigan. Sa mga hindi pa, yung mga bago pong dating, no? Paki-likes lang po yung video, tsaka huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At paki-share po ang video, mga kaibigan. Okay, i-share nyo, guys, para marami po makapanood. Okay? Dapat si Vice at si Ayon ang suspended. Oo, dapat sila ng dalawa. Diana Janela Palisarta, nakaka-high blood talaga ang mga Tambalos. Oo, nakaka-high blood, nakakainit ng ulo, nakakakulo ng dugo. Itong Tambalos na to. Alam mo ba, sa totoo lang, guys, ang galing niya magkunwari, no? Napanood niyo yung tuwang-tuwa siya? Napanood niyo ba yon? Yung si Tambalos tuwang-tuwa dahil tapos na yung deliberation? Sabi niya, congratulations! Kinongrats pa niya yung mga itong 3 itlog. Napanood niyo yun? Sabi niya, congratulations to the minority. Wow! Congratulations to the minority. Kayo nga nagbigay ng masakit ng ulo Tapos congratulations. Napanood niyo yun, di ba? Yung kay Tambalos, nag-congrats siya. Ay, nakaapas pa ko. nakaapas pa sa Elizabeth Bagsika, no? Di ba? Sabagay, alam naman talaga ng mga tao. Ito lang sa akin, guys, no? Alam naman talaga ng lahat. Alam po yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Alam po nila yan na kung sino ang matino. Kaya sa 2028, mga kaibigan, alam nyo na kung sinong iboboto natin sa president. Huwag na po tayong bumoto ng Tambalos, guys. Mahihirapan lang tayo.
mahihirapan lang tayo lalo. Kaya kailangan, ang iboto natin mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte for President. Yun lang talaga guys. Believe me mga kaibigan, yun lang talaga kailangan natin. Ibalik po ang Duterte guys sa pamumuno, pagiging Pangulo. Huwag na po tayong bumoto ng iba mga kaibigan, kasi pag bumoto na naman tayong iba, budol-budol na naman yan sigurado. Sakit na naman sa ulo. Diba, huwag na po tayong, huwag na tayong magpabudol mga kaibigan, no? Basta, sabi ko sa inyo guys, Duterte po lang talaga ang pag-asa ng bayan na to. Tingnan mo, ngayon pa lang ginagawa na nila, sinisiraan na si Vice President Sara Duterte. Kasi alam nila maraming boboto dyan eh. Alam nila, natatakbo yan sa 2028. At alam nila guys na hindi nila kayang tibagin yan. Kaya ngayon pa lang inumpisahan nila, kasi lang mali sila. No? Mali sila ng strategy. Di ba? Mali sila ng strategy. Dapat na tayo kumilos at lumabas para ipagtanggol si Sara. Yes, dapat talaga. Ipagtanggol po natin si VP Sara mga kaibigan. Huwag po nating hayaan na itong mga to, itong tambalos, sila ang mamamayagpag. Ano yun? Dahil meron siyang plano para sa 2028? Gusto niya maging president, si Tambalos? Sus! Do you think boboto kayo, boboto ba kay Tambalos kung tatakbo yan sa pagiging Pangulo? Ay, nako. Lalo lang kayo nagdadagdag ng sakit sa ulo. Di ba, iboboto ba yan si Tambalos? Sus! Diyos ko Mio. Diyos ko Marimar. Wag na, oy. Oo, ngayon pa lang, talo na. Ngayon pa lang, marami nang galit sa kanya eh. Tapos tatakbo pa siya for president? Weh! Gusto mo maging president, Tambalos? Weh! Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Ay, ito, panoorin na po natin sa Atty. Panelo, mga kaibigan. Ito po, ipiplay na po natin. Sa mga hindi pa po nag-likes, mag-likes lang po tayo mga kaibigan. Ang likes po, subscribe at pag-share po ng video guys, wala pong bayad yan. Promise. Pag pinindot nyo ang likes, walang bayad yan. Pag pinindot nyo ang subscribe, walang bayad yan. Pag pinindot nyo ang share video, wala din bayad yan. Libre po lahat yan mga kaibigan. Promise, okay? So, ano pang ginagawa nyo dyan? Pindutin nyo na! Ayan. Pindot. Dagdag lang po guys. Dagdag lang sa channel. Pakipindot po mga kaibigan. Ayan. Okay na? O, ito, play na po natin mga kaibigan. Ito na po. Ito na po si Atty. Panelo. Ready na ba kayo? Yung House of Representatives, tinanggalan na nila si BP Inday Sara ng confidential funds. Ang kapansin-pansin, mukhang merong hidden agenda. Kasi yung mga kumontra ay mga nasa kaliwa. Sila ang matinding nangungontra doon. Tahimik yung mga kalyado. Anong ibig sabihin? Tandaan niyo, House of Representatives yan. Ang head dyan, Speaker. Si Speaker Martin Romualdez. At alam naman natin na nagkabanggaan yung dalawa. Bakit ganon? Bakit pinapabayaan ninyo itong mga kaliwang party reps na binubusisi at kinokontra ang confidential funds? Kayo tahimik. Parang merong tahimik na kapag kakutsabaan. Nagko-conspire kayo against Inday Sara. Bakit? Pero alam nyo, nahihirapan kayong siraan si Inday. Kasi matino eh. Pag matino, matapat sa tungkulin. Kahit anong paninira niyo dyan, mabibigo lang kayo. Inasayang nyo ang panahon. Ayun, mabibigo lang kayo. Sinasayang nyo lang yung mga panahon nyo. Kaya wag nyo nang siraan si VP Sara. Ha? Kasi pupulutin kayo sa kangkungan. Ha? Diretso inidoro kayo pag siniraan nyo na siniraan si VP Sara. Mali ang strategy nyo, oy. Maling-mali ang strategy nyo. Ayan, magaling sila manira. Si Raul Tambalos. Si Raul. Yung House of Representatives, tinanggalan na nila si BP Inday Sara ng confidential funds. Wala namang problema doon. Sabi ni Inday Sara, I can live without. I can do without. Kaya lang niya hiningi yun. Kasi nga,
Mas alam niya kasi kung anong gagawin niya doon sa kanyang departamento. Yung security agencies natin, masyadong puno ng trabaho siguro. Kaya hanggang ngayon, kung ano yung problema noon, ganoon pa rin. Pero ang kapansin-pansin, mukhang merong hidden agenda. Kasi yung mga kumontra ay mga nasa kaliwa. Sila ang matinding nangungontra doon. Tahimik yung mga kaaliado. Anong ibig sabihin? Tandaan niyo, House of Representatives yan. Ang head dyan, Speaker. Si Speaker Martin Romualdez. At alam naman natin na nagkabanggaan yung dalawa. Bakit ganon? Bakit pinapabayaan ninyo itong mga kaliwang party reps na binubusisi at kinokontra ang confidential funds? Kayo tahimik. Parang merong tahimik na pagkakutsabaan. Nagko-conspire kayo against Inday Sara. Bakit? Dahil ba hanggang ngayon malakas pa itong aling ito? Dahil ba marami ang may gusto sa kanyang tumakbo ng Panguluhan? At yung head ng House of Reps, ang kanyang mga kilos ay gusto niya rin tumakbong presidente. Ayun. Nagkakahalataan tayo. Masyadong napakaaga pa. Sa bagay, sabi nga mas maaga, mas maganda. Nilalatag na. Pero ang problema, baka naman makapaaga, lalo ang pagkaalis niyo dyan sa mga pwesto niyo. Yan lang ang aking masasabi sa inyo. Baka mapadali. Sa halip na 6 na taon baka hindi kayo umabot ang kalahating taon. Boom! Kaya dahan-dahan. Alam niyo yung confidential and security funds. Palagi na lang nagkakaproblema dyan sa mga budget. Hindi ko maintindihan bakit ito namang opisina ng budget and management. Kasi yan pong national budget, ang nag-prepare niyan ang Office of Budget and Management. At sila nag-prepare niyan on the basis, batay doon sa mga sinumiti ng lahat ng departamento at opisina. Sila ngayon mag-ayos niya. Sisilipin nila. Titingnan nila, uy, masyadong malaki ito. Babaan natin ito. Pag nakakita naman, masyadong mali ito, dagdagan natin ito. Ito naman ang tanong ko sa inyo. Yung mga nandiyan sa budget and management. Ano namang alam nyo sa pangangailangan ng mga departamento at opisina? At kailangan kayong magdesisyon na papawasan o dadagdagan. Ang sa aking pananaw, ang dapat na gawin natin para wala na yung problema about augmentation, realignment of funds, ibigay nyo ng lahat yung mga hinihingi nila. Lahat ng departamento, bahala na yung commission on audit na mag-audit sa kanila kung tama ang kanilang paggastos sa ngayon o sa programa nila at sa ngayon sa batas na nakatakda kung paano ilalabas ang mga pera ibinigay sa kanila at kung paano nila ipaliliwanag yung kanilang mga gastos. Kung sila lumabag o di demanda. Dapat ganoon kasi ang nangyayari kadalasan kulang. Ang iba naman sobra, hindi nagagastos. Walang problema sa sobra. Ang sobra, ibabalik mo lang yan sa treasury.
Ang problema lang doon sa hindi nagagastos, yung sayang yung pera, hindi umiikot. Kaya sa akin pong pananaw, yung kung anong pangangailangan ng mga departamento, ibigay natin. At kung sa tingin nila, kailangan nila ng pera sa security o confidential, ibigay din natin. Sila naman nakakalam kung anong gagawin nila sa kanilang pondo, kanilang programa. So in relation to the work, they know what to do, how to spend it, and where to spend it. Para hindi na tayo maabot sa ganito. Nagiging politika. Nagiging dahilan na magkaroon ng politika yan. Alam niyo kasi, yung opisina ng Vice Presidente, yung mga nakaraan, 6 na taon na, yung pinalitan niya, walang creativity. Hindi niya naisip yung mga pwedeng gawin para proteksyonan, estudyante, yung mga banta sa kanila, yung panganib sa kanila. Ito si Inday Sara, nung siya mayor pa, sanay na sanay dyan. Malaki ang ginastos niya sa intelligence confidential funds para malipol niya, matalo niya, magiba niya, sirain niya yung mga kalaban ng Estado doon sa lugar. Nakikita mo successful siya. Dinala niya rito sa kanyang departamento. Ito namang mga nag-aambisyon. Nakikita nila, masyadong magaling itong aling to. Kailangan maaga pa lang, mabanatan na natin to. I-questionin natin yung confidential funds para pinalala. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!